Ang pagpatak ng isang patak ng pulang alak sa isang puting-puting bestida ay parang isang patak ng dugo sa niyebe. Tahimik, ngunit nakakagulat. Oops, pasensya na. Ang boses ni Helena Hera Rostova ay kasing lambot ng seda, ngunit may lamig na parang yelo. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa nabasang damit ni Isabel Santillan at isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyadong madulas yata ang pagkakahawak ko. Napatanga si Isabel, ang reyna ng sosyalidad sa Maynila, hindi makapaniwala. Sino ang babaeng ito? Sino ang nangahas na bastusin siya sa sarili niyang teritoryo? Naramdaman ni Helena ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanila, ang mga bulungan, ang pagtataka. 5 taon. 5 taon siyang nawala. 5 taon siyang naging isang multo. Ngayong gabi ang multo ay nagbalik at handa na siyang maningil. Ang sakit. Ang sakit ng pagtataksil mula sa babaeng tinuring niyang matalik na kaibigan. Ang sakit ng pagtalikod ng sarili niyang pamilya. Ang mga ala-alang iyon ay parang mga anino na laging nakabuntot sa kanya. Kahit sa pinakamaliwanag na silid na ito. Flashback. 5 taon na ang nakalipas. Umuulan. Nakatayo siya sa labas ng kanilang mansyon, hawak ang kamay ng kanyang munting anak na si Leo. Patawad, anak, sabi ng kanyang ama, hindi makatingin sa kanya. Pero kailangan mong umalis. Sa likod ng kanyang ama, nakatayo si Isabel. Ang mga mata ay puno ng isang tagumpay na hindi nito itinago. Okay lang, sabi ni Isabel, pilit nang ngumingiti ngayon. Aksidente lang naman, ngunit alam nilang dalawa na hindi iyon aksidente. Iyon ay isang deklarasyon. Maya-maya ang atensyon ng lahat ay napunta sa entablado. Ang highlight ng gabi, ang pag-a-auction para sa isang malaking proyektong pang-charity. Ang huling item, ang karapatang maging pangunahing sponsor. Nagsimula ang tawaran. Ang Santillan Corporation na pinamumunuan ni Isabel ang laging nananalo sa auction na ito taon-taon. 10 million! Ngay, sigaw ng kinatawan ni Isabel. 15 million, sabi ng isang boses mula sa likod. Ang boses ni Don Alejandro Rostova, ang ama ni Helena. 20 million, sagot ni Isabel, mayabang. Nang akala ng lahat ay tapos na, isang kalmadong boses ang narinig mula sa mesa ni Hera. 50 million. Natahimik ang buong ballroom. 50 milyon. Isang halagang nakakabaliw para sa isang charity auction. Napalingon si Isabel. Napalingon ang kanyang ama. Lahat ay napalingon sa misteryosang babae sa sulok. Tumingin si Helena ng diretso sa mga mata ni Isabel at dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang baso ng alak, isang tahimik na pagbati, isang pagbati ng isang reynang muling umupo sa kanyang trono. Habang naglalakad si Helena palabas ng ballroom, matapos ang kanyang matagumpay na pagpapakilala, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Isang lalaki, pamilyar. Ang lalaking hindi niya kailanman nakalimutan. Lena? Ang boses ni Miguel de Acusar ay parang isang susi na nagbukas sa isang pinto ng nakaraan na matagal na niyang isinara. Ang pangalang iyon, Lena. Walang sino man sa nakalipas na 5 taon ang tumawag sa kanya sa pangalang iyon. Para sa mundo, siya si Hera, isang pangalang kasing tigas ng bakal. Ngunit sa bibig ni Miguel, ang pangalang Lena ay malambot, isang paalala ng isang babaeng matagal na niyang ibinaon. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay pilit niyang pinapanatiling malamig. Ikaw nga, sabi ni Miguel, ang mga mata ay puno ng isang halo ng gulat, saya at lungkot.
Saan ka nanggaling? 5 taon kitang hinanap. Nagtago, simpleng sagot ni Lena. Isang bagay na dapat ay ginawa mo rin. Lena, mag-usap tayo. Pakiusap ni Miguel. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Lena, akmang aalis. Tungkol kay Isabel Santillan, sabi ni Miguel, natigilan si Lena. May mga bagay akong nalaman. Pagpapatuloy ni Miguel, mga bagay na makakatulong sa'yo, no? Dinala siya ni Miguel sa isang tahimik na bar. Doon, sa isang pribadong sulok, inilapag nito sa mesa ang isang manipis na itim na USB flashback. 5 taon na ang nakalipas. Sa opisina ni Miguel, 1 linggo pagkatapos paalisin si Lena. Umiiyak si Lena sa harap niya. Tulungan mo ako, Miguel. Wala na akong matakbuhan. Hinawakan niya ang kamay nito. Pangako, Lena, hahanapin ko ang katotohanan. Hahanapin ko ang hustisya para sa'yo. Sa loob ng 5 taon, sabi ni Miguel, hindi ako tumigil sa paghahanap. Ang USB na iyan, naglalaman iyan ng mga bank record, mga email, mga paunang ebidensya na si Isabel Santillan ay may mga itinatagong transaksyon sa kumpanya nila, mga transaksyong konektado sa parehong investment fund na sumira sa iyo. Tinitigan ni Lena ang USB. Pagkatapos, tumingin siya kay Miguel. Bakit mo to ginagawa? Tanong niya. Dahil may utang pa sa atin ang hustisya. Sagot ni Miguel ginagamit ang parehong mga salitang sinabi niya rito noon. Isang mahabang katahimikan. Gusto kong basahin mo ang nasa loob niyan, sabi ni Miguel. At pagkatapos, kung gusto mo pa ring gawin ito ng mag-isa, maiintindihan ko. Aalis ako at hindi ka naguguluhin pa. Kinuha ni Lena ang USB. Salamat. May isa pa, sabi ni Miguel. Ang anak mo, si Leo, kumusta na siya? Ang pagbanggit sa kanyang anak ay parang isang sundot sa puso ni Lena. Nasa mabuti siyang kalagayan. Nasa isang pribadong eskwelahan sa Switzerland. Ligtas. Pag-uwi ni Lena sa kanyang penthouse, isinaksak niya agad ang USB sa kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Isang network ng panloloko, mas malaki at mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit hindi lang iyon. May isa pang folder sa loob, ang pangalan ng folder, para kay Lena. Binuksan niya ito. Sa loob, mga litrato ni Leo mula sa kanyang unang kaarawan hanggang sa kanyang unang araw sa eskwela. Mga litratong palihim na kinuna ni Miguel sa loob ng 5 taon para sa kanya. Para maramdaman niyang kahit papaano ay kasama pa rin siya sa paglaki ng kanyang anak. Umiyak si Lena. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ng opisina ni Hera. Papasukin mo siya, sabi ni Lena sa kanyang sekretarya. Pumasok si Miguel. So, sabi ni Miguel, aalis na ba ako? Aalis na ba ako? Tumayo si Lena, naglakad papunta sa bintana. Noong araw na umalis ako, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako muling magtitiwala sa kahit kanino. Sabi niya. Humarap siya kay Miguel. Pero siguro lahat ng rules may exception. Lumapit siya at inilahad ang kanyang welcome to the team, Mr. De Acuzar. Ngumiti si Miguel. Hinawakan niya ang kamay ni Lena. Ang kanilang pagpisil ay di lang isang pagsasara ng isang kasunduan. Ito ay isang pangakong babaguhin ang lahat. Ang pagsasanib puwersa ni Helena at Miguel ay parang isang tahimik na lindol na nagsimulang yumanig sa pundasyon ng Santillan Corporation. Ang unang hakbang ni Lena, gamit ang impormasyon mula kay Miguel,
ay isang atake na hindi inaasahan ni Isabel. Hindi ito isang atake sa stock market o sa media. Isa itong atake sa puso ng operasyon nito. Ang pangalan ng kumpanya ay Veridian Logistics. Sabi ni Lena, nakaturo sa isang pangalan sa whiteboard sa kanilang war room, ang penthouse unit ni Lena. Ito ang nag-iisang supplier ng lahat ng raw materials para sa bagong pabango ng Santillan Cosmetics. At ayon sa research mo, Miguel, ang kumpanyang ito ay palihim na pag-aari ng pamilya ng Chief Financial Officer ni Isabel. Isang malinaw na kaso ng conflict of interest, sabi ni Miguel. Hindi lang yan, ngumisi si Lena. Isa itong sandata. Sa loob ng isang linggo, gamit ang kanyang bagong tatag na kumpanyang si Hera Ventures, isa-isang binili ni Lena ang mga maliliit na utang ng Veridian Logistics mula sa iba't ibang bangko. Nang hindi nila namamalayan, si Hera Ventures na ang naging pinakamalaki nilang pinagkakautangan. Pagkatapos, tumawag siya. Mr. Chua, sabi ni Lena sa telepono, kausap ang CFO ni Isabel. Mukhang may problema tayo sa inyong mga bayarin. Ang resulta, gulat, panic. Sa loob ng Santillan Corp, ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Ang kanilang pinakamalaking product launch ay nanganganganib. Walang supplier. Anong ibig mong sabihin na ayaw na nilang mag-deliver? Sigaw ni Isabel sa kanyang mga tauhan sa isang emergency meeting. Bayaran ninyo sila, doblehin ninyo. Ang problema po, ma'am, sabi ng isang takot na manager, ay hindi na po pera ang habol nila. Ang sabi po ng may-ari ng Veridian, ang bagong may-ari ng kanilang utang, ay gustong bilhin ang buong kumpanya. Sino? Sino ang may gawa nito? Samantala, ang pamilya Rostova na narinig ang tungkol sa kaguluhan ay nagsimulang mag-alala. Ang Santillan Corp ay isa sa kanilang pinakamalaking partner sa negosyo. Kailangan nating kausapin ang bagong player na ito, sabi ni Don Alejandro sa kanyang anak na si Carlos. Alamin mo kung sino ang Hera na iyan. Anyayahan mo sa isang hapunan. Dumating ang imbitasyon sa opisina ni Lena. Anong plano mo? Tanong ni Miguel. Haharapin ko ang mga multo, sagot ni Lena. Pumunta siya sa hapunan. Ang kanyang ama, ang kanyang kapatid, nakaupo sa harap niya ngunit hindi siya kilala. Para sa kanila, isa lang siyang makapangyarihang estranghera. Miss Hera, sabi ni Don Alejandro, narinig namin ang iyong mga corporate moves. Impressive, ngunit medyo agresibo. Ang negosyo ay isang giyera, Don Alejandro, kalmadong sagot ni Lena. Isang bagay na dapat ay alam na ninyo. Ang hapunan ay isang laro ng chess. Bawat salita ay isang galaw. Bawat tingin ay isang banta. Pagkatapos ng lahat ng ito, pag-uwi niya, naramdaman ni Lena ang isang matinding pagod, ang pagpapanggap, ang galit. Naabutan siya ni Miguel sa kanyang sala, nakatingin sa labas ng bintana. Ayos ka lang? Tanong nito. Pagod lang, sagot niya. Lumapit ito. Masyado mo nang pinapahirapan ang sarili mo, Lena. Ito ang kailangan kong gawin. Pero hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa, sabi ni Miguel. Tumingin sila sa isa't isa. At sa mga mata ni Miguel, nakita ni Lena ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang tunay na pag-aalala. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, si Isabel ay hindi natutulog. Ang biglaang pag-atake ay nag-iwan sa kanya ng isang tanong. Sino si Hera? Bakit siya? Maghanap ka. Utos niya sa kanyang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan.
kahit ang pinakamaliit na detalye. Makalipas ang ilang araw sa isang restaurant, hinarap ni Isabel si Lena. Walang pagbati, walang nangiti. Inilapag lang ni Isabel sa mesa ang isang litrato. Isang lumang litrato. Kuha 5 taon na ang nakalipas. Ang litrato ni Lena, bago ang lahat, bago ang pagtataksil. Kilala kita, sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng lason. At sisirain kita. Ulit, ang pag-amin ni Isabel ay hindi isang banta. Ito ay isang deklarasyon ng isang digmaang walang awa. Kung ganoon, bakit pa tayo nagpapanggap? Kalmadong tanong ni Lena, hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Isabel. Alam mo na kung sino ako, at alam ko na kung sino ka. Isang ahas. Ang ngiti sa mukha ni Isabel ay nawala, napalitan ng purong galit. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin, Helena, sa kahihiyan. Ang kahihiyan? Natawa si Lena. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa sarili mo, Isabel. At ngayon, oras na para singilin ang utang mo. Naging lantaran na ang kanilang laban. Sinimulan ni Isabel ang kanyang atake sa media. Ginamit niya ang kanyang pera at impluensya para magpakalat ng mga artikulong naninira kay Hera. Sino si Hera? Ang misteryosong byuda na may madilim na nakaraan. Hera Ventures, iniimbestigahan para sa hostile takeover tactics. Ang bawat headline ay idinisenyo para sirain ang kanyang bagong buong reputasyon. Huwag mo silang pansinin, sabi ni Miguel. Paano ko hindi papansinin? Sagot ni Lena. Sinusubukan nilang gawin ulit sa akin ang ginawa nila noon. Ang galit ni Lena ay naging kanyang panggatong. Naging mas agresibo siya, mas walang awa. Isang gabi, habang pinag-aaralan nila ang stock market, nakakita si Lena ng isang pagkakataon, isang kahinaan sa Santillan Corp. Ito na, sabi niya. Kung bibilin natin ang shares ng minor stockholders na ito, makukuha natin ang sapat na kontrol para pabagsakin ang presyo ng kanilang stocks bukas. Lena, sandali, sabi ni Miguel. Kung gagawin natin yan, maraming maliliit na investor ang madadamay. Mga ordinaryong taong nagtiwala sa kumpanya. Wala akong pakialam, sigaw ni Lena. Lahat sila bahagi ng kasinungalingan ni Isabel. Hindi na ikaw yan, Lena, sabi ni Miguel. Ang boses ay malungkot. Ang Helena na kilala ko ay hindi mananakit ng mga inosenteng tao. Ang Helena na kilala mo ay matagal nang patay. Malamig na sagot ni Lena. Tinalikuran niya si Miguel at tinawagan ang kanyang broker. Bilhin mo lahat. Ang pagtatalo na iyon ay nag-iwan ng isang lamat sa pagitan nilang dalawa. Ang dating magaan nilang samahan ay biglang bumigat, ngunit sa kabila ng kanilang hindi pagkakaunawaan sa isip, ang kanilang mga puso ay may sariling sinasabi. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho at pagtatalo, naabutan ni Miguel si Lena na nakatulog sa sofa sa kanyang opisina, yakap-yakap ang isang litrato. Ang litrato ng kanyang anak na si Leo. Lumapit siya. Dahan-dahan niyang inaus ang kumot nito. Hinaplos niya ang kanyang buhok. Sa kanyang paghaplos, nagising si Lena. Nagtama ang kanilang mga mata. Wala ng galit, wala ng pride, tanging pagod, at isang malalim na pangungulila. Patawad, bulong ni Lena. Shh! Sagot ni Miguel. At sa gitna ng kanilang kalituhan, sa gitna ng kanilang digmaan, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi na lang basta pagkakaibigan. Isang halik
na puno ng lahat ng kanilang hindi masabi, puno ng sakit at ng pag-asa. Tumugon si Lena at sa halik na iyon, sa unang pagkakataon, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang pader. Hinayaan niyang makita ni Miguel ang tunay na siya, ang babaeng wasak, ang babaeng takot, ang babaeng nangangailangan ng isang taong hindi siya iiwan. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naputol. Tumunog ang telepono ni Miguel, isang numero na hindi nakasave. Sinagot niya ito. Miguel, isang boses na pamilyar, ang boses na nagdulot sa kanya ng gulo, ang boses na hindi niya inaasahang maririnig muli. May hawak akong alas, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang alas na sisira hindi lang sa mga santilan, kundi pati sa mga Rostova. Ang boses sa kabilang linya ay parang isang multo mula sa nakaraan. Sino to? Malamig na tanong ni Miguel habang dahan-dahang humihiwalay sa yakap ni Lena. Nakalimutan mo na ba ako, Miguel? Ang iyong best friend. Sagot ng boses puno ng sarkasmo. Si Carlos Rostova, ang kapatid ni Lena. Nanigas si Miguel. Anong kailangan mo? Simple lang, sabi ni Carlos. Tigilan ninyo na ang ginagawa ninyo. Tigilan ninyo na ang pag-atake kay Isabel. Kung hindi ano? Kung hindi, sabi ni Carlos, baka may aksidenteng lumabas na mga dokumento. Mga dokumentong magpapatunay na ang kagalang-galang na si Don Alejandro Rostova ay hindi pala ganoon kalinis. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Miguel si Lena na nakikinig sa lahat. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Anong, anong ibig sabihin noon? Tanong ni Lena. Ang itay? Hindi ko alam. Pagsisinungaling ni Miguel. Ngunit ang totoo, mayroon siyang ideya. Sa kanyang pag-iimbestiga kay Isabel, may mga nakita siyang mga transaksyon na konektado sa Rostova Corp. Mga transaksyong mukhang marumi. Kailangan nating mag-ingat, Lena, sabi ni Miguel. May laro si Carlos na hindi natin alam. Ang banta mula kay Carlos ay nagdulot ng isang bagong problema. Kailangan nilang pabagsakin si Isabel nang hindi nadadamay ang pamilya ni Lena. Kailangan kong makausap si Leo, sabi ni Lena isang araw. 5 taon na. Kailangan kong makita ang anak ko. Masyadong delikado, Lena, sabi ni Miguel. Binabantayan ka nila. Gagamitin nila si Leo laban sa'yo. Kahit isang beses lang, Miguel, pakiusap. Ang sakit sa mga mata ni Lena ay may hindi natiis ni Miguel. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para makahanap ng isang paraan, isang school event, isang pagkakataon. Nagpanggap si Lena bilang isang event photographer. Mula sa malayo, sa likod ng kanyang kamera, pinanood niya ang kanyang anak. Malaki na ito, masaya, at kamukhang kamukha niya. Habang kinukunan niya ito ng litrato, napansin niyang may isang babaeng laging nakabuntot sa bata. Ang yaya, ngunit may kakaiba sa kilos nito. Tila ito mas isang bodyguard kaysa sa isang yaya. Pagkatapos ng event, habang pauwi na sila, kinausap ni Miguel ang kanyang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol sa yaya ni Leo Rostova, utos niya. Lahat. Samantala si Lena ay hindi mapakali. Ang makita ang kanyang anak, ngunit hindi ito mayakap, ay isang bagong uri ng torture. Kailangan nating pabilisin ang lahat, Miguel, sabi niya. Hindi ko na kaya to. May paraan, sabi ni Miguel. Pero kailangan ko munang kumpirmahin
ang isang bagay. Kinabukasan, dumating ang report mula sa investigator. Miguel, sabi nito sa telepono, may nahanap ako tungkol sa yaya. May criminal record siya. At ang mas interesante, ang nagrekomenda sa kanya sa mga Rostova ay walang iba kundi si Isabel Santillan. Nag-ugnay ang lahat sa isipan ni Miguel. Ang banta, ang yaya. Miguel, ano yon? Tanong ni Lena. Isang bitag, Lena, sabi ni Miguel. Si Leo. Gagamitin nila si Leo. Biglang tumunog ang telepono ni Lena, ang kanyang ama. Helena, anak, sabi nito, ang boses ay takot. Ang kapatid mo, si Carlos, may nangyari sa kanya. Ano? Anong nangyari? Inaresto siya para sa kasong corporate fraud. Pero paano? Ang ebidensya. Sabi ng kanyang ama, galing daw kay Isabel Santillan. Ang balita tungkol kay Carlos ay parang isang pagsabog ng granada sa gitna ng kanilang war room. Sinungaling, sigaw ni Lena. Hindi magnanakaw ang kapatid ko. Alam ko, kalmadong sabi ni Miguel. Isa itong ganti ni Isabel, at isang babala para sa atin. Anong gagawin natin? Tanong ni Lena. Ang boses ay puno ng panik. Ang kapatid ko, ang pamilya ko. Ito na ang pagkakataon, sabi ni Miguel. Ang mga mata ay may isang kakaibang kislap. Ang pagkakataong tapusin na ang lahat ng ito. Hindi naintindihan ni Lena. Magtiwala ka sa akin, Lena, sabi ni Miguel. May isang baraha pa akong hindi na ilalabas. Kinabukasan, tumawag si Miguel, hindi kay Lena, kundi sa personal na abogado ng Santillan family. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting, utos niya. Bukas ng umaga, may mahalaga akong anunsyo. Nang gabing iyon, dinala niya si Lena sa kanyang opisina. Isang opisina na hindi pa nito napupuntahan. Ang opisina ni Miguel de Acuzar. May kailangan kang malaman, Lena, sabi ni Miguel, bago mangyari ang lahat bukas. Mula sa isang nakatagong safe, sa likod ng isang painting, kinuha niya ang isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Lena. Ano to? Ang alas ko, sagot ni Miguel. Nanginginig, binuksan ni Lena ang folder. Sa loob, mga stock certificate, mga loan agreement, mga dokumentong legal, lahat ay may isang pangalan, ang Santillan Corporation. Ngunit ang nakapirma ay hindi si Isabel. Sa loob ng 5 taon, Lena, paliwanag ni Miguel, habang ikaw ay nagpapalakas, ako naman ay naghihintay. Bawat pagkakamali ni Isabel, bawat maling desisyon niya sa negosyo, bawat utang na hindi niya mabayaran. Nandoon ako. Palihim kong binili ang kanyang mga pagkakautang. Palihim kong binili ang shares ng kanyang mga partner na nawalan na ng tiwala. Tumingin siya kay Lena. Hindi niya alam, walang nakakaalam. Ngunit sa mata ng batas, ako na ang may-ari ng halos 50% ng Santillan Corporation. Napatanga si Lena, ang lalaking kasama niya, ang lalaking minamahal niya, ay palihim na pala na nagmamay-ari sa kumpanya ng kanilang kaaway. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Dahil hindi ito ang paraan ko, sabi ni Miguel. Gusto kong ikaw ang magpabagsak sa kanya, gamit ang sarili mong lakas, ang sarili mong talino. Ngunit nagbago na ang lahat, pagpapatuloy niya. Idinamay na nila ang pamilya mo, at hindi ako papayag doon. Hinawakan niya ang kamay ni Lena. Bukas, sa board meeting,
Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, ang kapangyarihan, ang espada. Ikaw, sabi ni Miguel, ang magpapasya kung paano mo ito gagamitin, kung paano mo tatapusin ang laban. Niyakap ni Lena si Miguel, ang puso ay puno ng paghanga at pagmamahal. Sa wakas, naintindihan na niya, ang pag-ibig ni Miguel ay hindi lang mga salita. Ito ay gawa. Ngunit habang magkayakap sila, isang email ang pumasok sa cellphone ni Lina mula sa isang unknown sender. Ang subject, ang huling babala. Binuksan niya ito, walang nakasulat, isang audio file lang. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabel at ang boses ng kanyang ama. Isang pag-uusap mula sa nakaraan. Mula sa gabing itinaboy siya. Pumili ka, Don Alejandro. Ang reputasyon mo at ang mga sikreto mo o ang anak mo. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Pagkatapos, isang boses pa. Ang boses ni Isabel, nag-iisa. Kung babagsak ako, Helena, sabi nito sa recording na para bang kinakausap siya ngayon. Isasama ko ang buong pamilya mo. Ang bawat salita sa recording ay parang isang piraso ng yelo na tumutusok sa puso ni Lena. Ang boses ni Isabel, puno ng tagumpay. Pumili ka, Don Alejandro, ang reputasyon mo at ang mga sikreto mo o ang anak mo. At ang boses ng kanyang ama, ang boses na dapat ay kanyang tagapagtanggol, ang boses na bumitaw. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Pinili niya, pinili ng sarili niyang ama ang reputasyon nito kaysa sa kanya. Ipinamigay siya, isinakripisyo. Ang sakit ay mas malala pa sa sakit na naramdaman niya noong unang gabi. Dahil noon, ang kalaban ay nasa labas. Ngayon, nalaman niyang ang kalaban ay nasa loob din pala ng sarili niyang tahanan. Nabitiwan niya ang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa marmol ay umaling-awngaw sa tahimik na opisina ni Miguel. Lena, anong nangyari? Tanong ni Miguel, puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Lena. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kaninang determinasyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong kawalan. Kinuha ni Miguel ang cellphone at pinakinggan ang recording. Ang kanyang mukha ay nagtiim sa galit. Walang hiya sila, bulong niya. Niyakap niya si Lena. Huwag kang mag-alala. Haharapin natin sila bukas magkasama. Ngunit umiling si Lena. Humiwalay ito sa pagkakayakap. Hindi, sabi niya. Ang boses ay malamig, walang emosyon. Hindi tayo. Naguluhan si Miguel. Ano ang ibig mong sabihin? I-cancel mo ang board meeting, sabi ni Lena. Pero, Lena, ito na ang pagkakataon natin. Sinabi kong i-cancel mo. Ang sigaw ni Lena ay puno ng isang sakit at galit na ngayon lang narinig ni Miguel. Napatingin ito sa kanya, hindi na ang Lena na minahal niya, kundi isang estranghero. May bago akong plano, sabi ni Lena, pinupulot ang kanyang bag. Saan ka pupunta? Sa isang lugar kung saan walang mga taksil. Sagot niya at naglakad palabas. Iniwan si Miguel na puno ng pagkalito at takot. Hindi umuwi si Lena sa kanyang penthouse. Hindi rin siya tumawag kay Miguel. Nag-check-in siya sa isang simpleng hotel gamit ang isang ibang pangalan. Nagkulong siya sa kwarto. Hindi siya kumain. Hindi siya natulog. Pinakinggan niya ng paulit-ulit ang recording, ang boses ng kanyang ama. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Ang bawat pag-ulit ay isang bagong saksak sa kanyang puso. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang pamilya.
Lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Ginamit siya ni Isabel. Ipinagkanulo siya ng kanyang sariling ama. At si Miguel, kahit gaano pa kabuti ang kanyang intensyon, nagsinungaling din ito. Itinago nito ang kanyang alas. Nag-iisa siya. Sa simula pa lang, nag-iisa lang talaga siya. Kinabukasan, lumabas siya ng hotel, isang bagong Lena. Wala na ang mga luha, wala na ang sakit. Ang natira na lang ay isang nagyayelong determinasyon. Kung ang lahat ay laro lang pala, kung ganoon, lalaruin niya ito sa sarili niyang paraan. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Magpatawag ka ng isang hapunan, isang peace talk. Imbitahan mo ang buong pamilya Rostova at ang buong pamilya Santillan. Pero, ma'am, gawin mo, utos niya. Pagkatapos tinawagan niya si Miguel. Miguel, sabi niya, Lena, nasaan ka? Nag-alala ako. Pumunta ka sa hapunan mamayang gabi, sabi ni Lena. Bilang huling pabor. Lena, anong binabalak mo? Ang tapusin ang lahat, sagot niya. At ibinaba na niya ang tawag. Ang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant ay puno ng hindi maipintang tensyon. Sa isang mahabang mesa, magkaharap na nakaupo ang dalawang pamilya na parang dalawang kahariang naghahanda para sa isang giyera. Ang mga Rostova, si Don Alejandro, ang kanyang asawa at si Carlos. Ang mga Santillan, ang ina ni Isabel at si Isabel mismo. Si Miguel ay nakaupo sa isang tabi, tahimik, nagmamasid. Ang puso ay puno ng kaba. At sa dulo ng mesa na parang isang reynang nakaupo sa kanyang trono ay si Helena. Nakangiti siya, isang nangiting malamig, isang nangiting nakakakilabot. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Simula niya, itinaas ang kanyang kopita ng wine. Nagpatawag ako ng hapunan na ito para sa isang pagkakaisa. Walang nagsalita. 5 taon, pagpapatuloy ni Lena. 5 taon ng kasinungalingan. 5 taon ng sakit. Sa tingin ko, oras na para magbayad ang lahat ng kanilang utang. Tumingin siya kay Isabel. Ikaw, Isabel, ang matalik kong kaibigan. Ninakaw mo hindi lang ang aking kumpanya, kundi pati na rin ang aking buhay. Tumingin siya sa kanyang kapatid. At ikaw, Carlos, ang duwag kong kapatid, hinayaan mong mangyari ang lahat dahil sa takot mo sa ating ama. At sa huli, tumingin siya sa kanyang ama. At kayo, Itay, ang amang ipinagkanulo ang sarili niyang anak para sa reputasyon. Helena, anong ginagawa mo? Bulong ni Miguel. Hindi siya pinansin ni Lena. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pumasok ang kanyang mga abogado, may dalang mga makakapal na folder. Ito ang kasunduan, sabi ni Lena. Isang kasunduang hindi ninyo matatanggihan. Inilatag sa harap ng bawat isa ang mga dokumento. Isang kasunduan na isinasalin ang 70% ng lahat ng ari-arian ng Rostova Corp at ng Santillan Corp sa isang bagong entidad, ang Hera Foundation. Sabi ni Lena, isang pundasyong pag-aari ko at pamumunuan ko. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Don Alejandro. Hindi, sagot ni Lena. Pero kayo, baka mabaliw kayo sa kulungan. Ipinakita niya sa kanila ang isang kopya ng recording. Ito ang alas ko laban sa inyo, Itay. At kayo naman, Isabel. Sabi niya, inilabas ang mga ebidensya ng pandaraya ni Isabel. Ito ang pagpipilian ninyo, sabi ni Lena. Pumirma. O magsama-sama kayo sa impyerno. Walang nagawa ang dalawang pamilya.
Sa harap ng kanilang posibleng pagbagsak, isa-isa silang pumirma. Nang matapos ang lahat, tumayo si Lina. Salamat sa inyong kooperasyon, sabi niya. Ngayon, kung papayag kayo, iiwan ko na kayo para mag-enjoy sa inyong bulong huling pamana. At naglakad na siya palabas, ay hindi lumilingon. Sinundan siya ni Miguel. Lena, sandali! Humarap si Lena. Ano? Bakit, Lena? Tanong ni Miguel. Ito ba talaga ang gusto mo, ang maging katulad nila? Tinitigan siya ni Lena, ang mga mata ay blanco. Hindi mo naiintindihan, Miguel. Hindi ito tungkol sa pagiging katulad nila. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kung ano ang sa akin. At paano naman tayo? Tanong ni Miguel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lena. Walang tayo, Miguel. Ginamit lang din kita. Ginamit ko ang galit mo para sa sarili kong paghihiganti. Ang mga salita ay tumama kay Miguel na parang isang sampal. Salamat sa tulong mo, sabi ni Lena. Pero hanggang dito na lang ako. At tinalikuran na niya ito, iniwan si Miguel sa gitna ng gabi. Ang puso ay basag na basag. Ang Grand Ballroom ng Rostova Tower ay napuno ng mga pinakamahahalagang tao sa mundo ng negosyo. Ito ang araw ng pinakahihintay na merger sa pagitan ng Hera Ventures at ng pinagsanib na Rostova Santillan Corp. Ang araw ng koronasyon ni Helena. Nakatayo siya sa entablado, maganda at makapangyarihan sa kanyang itim na bestida. Lahat ay nakatingin sa kanya, ang kanyang pamilya, si Isabel, lahat sila mga bihag sa kanyang tagumpay. Ngunit habang nagsasalita siya, habang tinatanggap niya ang mga palakpak, isang bagay ang kulang, isang bagay ang hungkag. Tumingin siya sa multidaw. Hinahanap niya ang isang muka. Ang muka ni Miguel, ngunit wala ito. Pagkatapos ng kanyang speech, bumalik siya sa kanyang table. Umupo sa tabi ng kanyang ama. Masaya ka na ba, anak? Tanong ni Don Alejandro. Ang boses ay walang buhay. Hindi sumagot si Lena. Biglang nagsimulang mag-project sa malaking screen sa likod ng entablado ang isang video. Hindi ito kasama sa programa. Ang video ng isang bata. Si Leo. Masayang naglalaro sa isang parke. Ang anak ko, bulong ni Lena. Pagkatapos lumabas sa video, si Miguel. Karga-karga si Leo, masayang-masaya, at ang boses ni Miguel ang narinig sa buong ballroom. Ito, sabi ng boses ni Miguel, ang tunay na yaman, hindi ang pera, hindi ang kapangyarihan, kundi ang pamilya. Napatayo si Lena, isang bitag. Pumasok sa ballroom si Miguel, ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama niya ang mga pulis. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Lena. Ang ibig sabihin nito, Lena, sabi ni Miguel, ay oras na para piliin mo kung sino ka talaga. Inilabas ng mga pulis ang mga ebidensya. Hindi lang ang mga ebidensya laban kay Isabel, kundi pati na rin ang mga ebidensya ng money laundering laban kay Don Alejandro. Ito ang pagpipilian mo, Lena, sabi ni Miguel. Ang hustisya o ang paghihiganti. Kung itutuloy mo ang pagkuha sa kumpanya, ilalabas ko ang lahat ng ito. Babagsak kayong lahat. Ang mga Santillan, ang mga Rostova, lahat. Pero kung pipiliin mo ang tama, sabi ni Miguel, kung isusuko mo ang lahat ng ito, may pag-asa pa. Nakatitig si Lena sa kanya, ang lalaking minahal niya, ang lalaking sinaktan niya, ang lalaking nagbibigay sa kanya ngayon ng isang huling, imposibleng pagpili. Tumingin siya sa kanyang ama at kapatid na ngayon ay namumutla sa takot. Tumingin siya kay Isabel
na may ngiti ng demonyo sa kanyang mga labi. Alam na kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. At tumingin siya sa video ng kanyang anak. Masaya, inosente. Ano ang iiwan niyang pamana para dito? Isang imperyong itinayo sa galit o isang kinabukasang itinayo sa pagpapatawad? Dahan-dahan, naglakad si Lena pabalik sa entablado. Kinuha niya ang mikropono. Ang buong ballroom ay naghihintay. May isa pa po akong huling anunsyo, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit buo. Ang Hera Foundation, sabi niya, ay hindi na itutuloy ang merger. Isang malakas na bulungan. Sa halip, pagpapatuloy niya, ang lahat ng aking shares sa Santillan Corporation na nakuha ni Mr. De Acuzar para sa akin ay ibinabalik ko sa mga orihinal na may-ari nito. Tumingin siya kay Isabel. Ang ngiti nito ay nawala. At ang Rostova Corporation, sabi niya, tumingin sa kanyang ama, ay ibinibigay ko sa pamumuno ng aking kapatid na si Carlos. At tungkol naman sa mga kasalanan ng nakaraan, sabi niya, ang mga mata ay puno ng luha. Hahayaan ko na ang batas ang humusga. Binitiwan niya ang mikropono. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nilapitan niya. Si Miguel. Bakit, Lena? Tanong nito. Bakit mo binitiwan ang lahat? Dahil pagod na akong maging reyna ng paghihiganti, sagot ni Lena. Gusto ko na lang maging ina ni Leo. Hinawakan niya ang kamay nito. At gusto ko na lang maging sayo. Ang desisyon ni Lena ay nag-iwan ng isang malaking alon ng pagbabago. Si Isabel Santillan, sa kabila ng pagkakabalik ng kanyang kumpanya, ay nawalan ng lahat ng respeto mula sa mundo ng negosyo. Ang kanyang mga pandaraya ay naging isang bukas na sikreto. Mag-isa, pinili niyang ibenta ang kanyang shares at umalis ng bansa. Dala-dala ang isang pangalang wasak. Ang mga Rostova naman ay humarap sa kanilang sariling paghuhukom. Si Don Alejandro ay nag-resign bilang chairman. Si Carlos, sa ilalim ng bigat ng responsibilidad at ng hiya, ay nagsimulang baguhin ang paraan ng pagpapatakbo ng kumpanya, tinutuwid ang mga pagkakamali ng kanilang ama. At si Lena, nawala siya. Pagkatapos ng gabing yon, tinalikuran niya ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pangalan. Saan siya nagpunta? Paulit-ulit na tanong ni Miguel sa sarili. Isang buwan siyang naghahanap. Isang buwan ng walang tulog na gabi at mga araw na puno ng pag-aalala. Hanggang sa isang araw, isang sulat ang dumating sa kanyang opisina. Walang return address. Ngunit ang sulat kamay ay pamilyar. Isang litrato lang ang laman, ang litrato ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. At sa likod, isang salita, pahinga. Alam na ni Miguel kung saan pupunta. Natagpuan niya si Lena sa isang maliit at tahimik na probinsya sa Palawan. Nakatira ito sa isang simpleng bahay kubo kasama ang kanyang anak na si Leo. Nadatnan niya itong naglalakad sa dalampasigan kasama ang bata, masaya silang naghahabulan. Ang dating reyna ng paghihiganti ay isa na ngayong simpleng ina. Ang kanyang tawa ay malaya, walang bigat. Lena! Tawag niya. Lumingon ito, at sa pagkakataong ito, ang nangngiti sa kanyang mga labi ay hindi nawala. Ang tagal mo naman, sabi nito. Akala ko ayaw mo na sa akin, sabi ni Miguel. Hindi kita kayang ayawan, sagot ni Lena. Pero kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Kailangan kong matutunang patawarin ang sarili ko. At sila, naupo sila sa buhangin
habang si Leo ay naglalaro sa di kalayuan. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Miguel. Hindi, sabi ni Lena. Dahil ang paghihiganti, hindi pala iyon ang nagbibigay ng kapayapaan, ang pagpapatawad pala. Tumingin siya kay Miguel. Patawarin mo rin ako, Miguel, sa pananakit ko sa'yo, sa paggamit ko sa'yo. Shh! Sabi ni Miguel. Pareho lang tayong ginamit ang isa't isa para hanapin ang daan pabalik. Hinawakan nito ang kanyang kamay. At ngayon, nahanap na natin. Nang gabing iyon habang natutulog na si Leo, nagkwentuhan sila sa ilalim ng mga bituin, tungkol sa nakaraan at tungkol sa hinaharap. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Miguel. Hindi ko alam, sagot ni Lena. Siguro, magtatayo ako ng isang maliit na coffee shop o isang bookstore, isang bagay na simple, isang bagay na totoo. Maganda yan, sabi ni Miguel. Ikaw? Ako? Sabi ni Miguel. Simple lang din ang plano ko. Tumingin ito sa kanya. Ang manatili sa tabi mo, kahit ano pa ang mangyari. Lumipas ang ilang buwan. Ang maliit na bahay sa tabi ng dagat ay naging kanilang mundo. Si Miguel na pansamantalang iniwan ang papamamahala ng kanyang kumpanya sa kanyang pinagkakatiwalaang tenyente ay natutong mamuhay ng simple. Natuto siyang mamingwit, magluto at higit sa lahat, natuto siyang huminto. Si Lena naman ay unti-unting naghilom. Ang mga gabi ay hindi na puno ng mga plano ng paghihiganti, kundi ng mga kwentuhan kasama si Leo at ng tahimik na pagtingin sa mga bituin kasama si Miguel. Ngunit alam nilang pareho na may isa pa silang kailangang gawin, isang huling pagbisita sa nakaraan. Handa ka na ba? Tanong ni Miguel isang umaga. Tumango si Lena. Magkahawak kamay, bumalik sila sa Maynila. Ngunit hindi sa isang boardroom o sa isang opisina ng abogado. Ang una nilang pinuntahan ay isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Ang bahay kung saan nakatira ngayon ang kanyang ama at kapatid. Sinalubong sila ni Carlos. Wala na ang dating yabang nito. Ang natira ay isang lalaking pagod. Lena, sabi nito, patawad. Sa loob, nakaupo sa isang silya si Don Alejandro. Mas matanda na ngayon, mas mahina. Nang makita nito si Lena, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Walang sigawan, walang panunumbat. Naupo lang si Lena sa harap ng kanyang ama. Nandito po ako, sabi ni Lena, para sabihing pinapatawad ko na po kayo. Pero hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan ko na. Pagpapatuloy niya. Ang sakit ay mananatili, ngunit ayoko nang maging bilanggo nito. Tumayo na siya. Sana itay, sabi niya, mahanap din ninyo ang kapayapaan dahil ako nahanap ko na ang sa akin. Umalis sila ng walang lingon-likod. Isang kabanata ang nagsara. Ang huli nilang pinuntahan ay isang lugar na mas mahirap harapin. Ang kulungan. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo si Rafi Del Mundo. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Narinig ko ang ginawa mo, sabi ni Rafi. Ang pagpapatawad sa kanila. Bakit? Dahil pagod na akong magalit, sagot ni Lena. Sana mapatawad mo rin ako balang araw, Lena. Hindi ko alam, Rafi, pag-amin ni Lena. Siguro hindi, pero hindi na iyon ang mahalaga. Tumingin siya sa labas kung saan naghihintay si Miguel at si Leo. Dahil ang mahalaga ay ang hinaharap ko. Tumayo na siya bago siya tuluyang umalis. May huli siyang sinabi, sana mahanap mo rin ang kapayapaan mo, Rafi.
Paglabas niya ng kulungan, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Niyakap siya ni Miguel. Si Leo ay tumakbo at yumakap sa kanyang mga binti. Sa wakas, malaya na siya. Makalipas ang 1 taon, isang maliit na kafe na nakaharap sa dagat. Ang pangalan, Kapit Bisig. Ang amoy ng bagong timplang kape at ng sariwang hangin mula sa dagat ay naghahalo. Sa likod ng counter, abala si Lena, nakangiti habang kinukuha ang order ng isang customer. Ito ang kanyang bagong simula, ang kanyang munting pangarap. Ang Hera Foundation ay patuloy na tumutulong sa iba. Ngunit ang pamamahala nito ay ipinaubaya na niya sa mga profesional. Ang gusto niya ay isang bagay na simple, isang bagay na totoo. Mommy! Isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Si Leo na ngayon ay masaya nang naglalaro sa isang sulok ng kafe na ginawang palaruan. Tapos na po ba kayo? Tanong ng bata. Nangako po si Daddy na maglalakad tayo sa dalampasigan. Patapos na, anak, sagot ni Lina. Pagkatapos ng araw na iyon, isinara na nila ang kafe. Sinalubong sila sa labas ni Miguel na ngayon ay mas madalas nang nakasuot ng simpleng polo shirt kaysa sa mamahaling suit. Magkahawak kamay ang tatlo habang naglalakad sa buhanginan, hinahabol ang papalubog na araw. Masaya ako, Miguel, sabi ni Lena. Alam ko, sagot ni Miguel, nakikita ko. Huminto sila, humarap si Miguel kay Lena. Lena, sabi nito, sa loob ng 1 taon, pinanood kitang buuin muli ang sarili mo. Pinanood kitang maging masaya. At ngayon, gusto ko sanang itanong. Lumuhod ito sa buhangin. Mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang isang maliit na kahon. Kung handa ka nang maging masaya, kasama ako. Binuksan nito ang kahon. Sa loob isang singsing na simple, may isang maliit na asul na bato na kasing kulay ng dagat sa kanilang harapan. Helena Valencia, sabi ni Miguel, hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang alon. Pero maipapangako kung sa bawat paghampas ng alon, hahawakan ko ang kamay mo. Will you be my partner? Hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbuo ng mga pangarap. Hindi sa batas, kundi sa buhay. Papakasalan mo ba ako? Umiiyak, tumawa si Lena. Ang kanyang oo ay sinagot ng isang halik. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, habang si Leo ay masayang pumapalakpak sa kanilang tabi. Ang kanilang kasal ay ginanap sa parehong dalampasigan. Ang kanilang mga bisita ay ang kanilang mga bagong kaibigan sa munting bayan na iyon. At sa kanilang pagsisimula ng bagong kabanata, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento ng pagbangon, isang kwento ng pagpapatawad, at isang kwento ng isang pag-ibig na nahanap ang kapayapaan hindi sa pagwasak sa nakaraan, kundi sa pagbuo ng isang bagong simula.